I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone! Hello Universe! It's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan. Hello sa Marcos Loyalists and Supporters Filipino and OFW. Nako po guys, mayroon tayong good news for everybody. Ang Pangulo umiikot na naman. Pumunta siya ngayon sa Osamis Oriental. Bakit? Ayan, pinangunahan niya po ang inaugurasyon ng Baliguan Port, Misamis Oriental. Naku, napakaganda yan, no? Woohoo! Ang ganda nito sa Misamis guys ha. Shout out sa mga taga Misamis. Ang ganda naman ng view. Pakinggan nga natin mga kababayan na Port of Balinguan. Ayan. Ayan ang ating mahal na Pangulo mga kababayan. Pinangunahan niya sinasabi niyo walang project ang Pangulo. Talaga lang ba? Magugulat na lang tayo no? Mag-inugura. Ngayon, mga kababayan, pakinggan nyo sa kanyang speech yung mga project niya, nabanggit niya. Pakinggan nyo shout out sa inyong lahat. Sa mga nagsasabi na walang project ang Pangulo, panoorin nyo ito. Okay? But don't forget to like, hit the button bell para lagi kayo update sa aking mga upload videos, mga bes. Follow me guys. Likes tayo. Oy, mga DDS magaling kayong mag-report Wala akong sinasagasaan dito. Mga video ko lahat yan legit. Pasaway kayo sabay ganun But anyway, panoorin po natin mga kababayan. Ayan, panoorin natin Tingnan nyo yung view ng Misamis Oriental. Ang ganda. Nako, sarap mag-swimming. Ayan, shout out sa mga taga Misamis Oriental. Dati-rati sabi nila yung port nila ang sikip, ang liit. Ngayon, agay. May we invite the President, together with Transportation Secretary Vince Dizon, Mindanao Development Authority Secretary Leo Magno, Special Assistant to the President Antonio Ernesto Lagdameo Jr., BPH General Manager J. Daniel Santiago to lead the unveiling of the Balingon Port Expansion Project Marker. Ay, Balingon pala, Balingon. Balingon pala mga bes. Wow, galing naman. Congratulations. Mr. President, on the count of 3. Whoa. 1, 2, 3. Yay! The marker read as follows. The construction of Port Operations Building at the Port of Balingon enhances comfort, safety, and operational efficiency. This landmark development strengthens the port's capacity to accommodate growing number of local and foreign tourists, contributing to the economic progress of the province. Thank you, Mr. President. Akala nyo maliit lang yan, yung port ng Balingon? Ay, nako, napakalaki kaya yan. Sobrang saya-saya yung mga taga Misamis, Ay, guys, importante talaga yung port kasi paano makabisita yung mga turista kung wala yan? Diba? Dapat pagandahin. Hindi lang sa Misamis. Pakinggan nyo yung speech niya. Naku po, ang dami palang project ito si PBBM guys. Hindi natin pala kalain, no? Now may we invite the President for a quick tour of the port. The newly constructed Port Operations Building of the Balingon Port occupies a total floor area of 3,082.50 square meters. This building, designed with a single level and high ceiling layout, is equipped with modern amenities and house various facilities to afford utmost comfort, convenience, safety, and security of the seagoing public.
These facilities include the following: ticketing booth, the President is now at the security inspection X-ray area. Once again, ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency President Ferdinand R. Marcos Jr. The President is now at the kids' playroom. Pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan tayo na magtulong-tulong, kapaon na rin ang mahal na. The President is now at the prayer rooms. Ganda naman. Included in these facilities are the commercial area and the child care room. Ay, kumpleto. Eh, di ba ang ganda? Ang lawak. Dati masikip daw. Kunti lang yung upuan. Kulang. Ngayon, ako, ang dami. We can also see the boarding gate. That ends our tour of the Balingon Port Expansion Project. Once again, ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Hindi po natin mararating ito kung wala ang matatag at may malasakit na pamumuno ng ating Pangulo. Sa ngalan ng sambayanang Pilipino, taos-puso po nating pinasasalamatan ng ating Pangulo, Pangulong Ferdinand Marcos Jr., sa kanyang Build Better More na programa na patuloy na naghahati ng pagbabago sa bawat sulok ng ating bansa, lalo na sa mga lalawigan. Gayon din, isang malaking pasasalamat sa ating kalihim ng kagawaran ng transportasyon, Secretary Guys, nawawala yung audio. na ito ay bunga ng pagtutulungan ng pambansang pamahalaan, lokal na pamahalaan, pribadong sektor at ang bawat miyembrong kumilos at nag-ambag. Ngayon po, ang hamon sa atin ay gamitin ito ng lubusan para sa pag-unlad ng ekonomiya, paglikha ng hanap buhay at pagsigla ng turismo sa rehiyon. Sa ating mga kababayan sa Misamis Oriental at Camiguin, ang pantalan na ito ay para sa inyo. Naway magsilbing paalala ito na kapag tayo'y nagkakaisa, wala pong imposible. Pangulo, may napanood po akong speech niya. Ito po'y
I think during the launch of the senatorial campaign for this year. And the words of the President in that speech really struck a chord in me, Mr. President. It is when you said, "We are the people's servants, not their lords." Napaka-importante po nun para sa ating mga nagtatrabaho sa gobyerno dahil ito'y reminder na tayo po'y nandito para manilbihan, hindi maghari-harian. Tayo po'y nandito para magserbisyo at hindi po pagsilbihan. And I think, Mr. President, in our first meeting, I remember very vividly when you told me one simple thing. Please make the lives of the daily lives of our commuters easier, safer, and more comfortable. Yun lang po ang sinabi ng ating Pangulo. Padaliin natin ang araw-araw na pagbiyahe ng ating mga kababayan. Dahil alam po ng Pangulo yung dinaranas nila. The President feels our people's pain. It is a daily pain. It is a daily struggle. Due mostly to the unfortunate delays, to the unfortunate neglect of the past. And this port is a prime example of that. Alam niyo po, Mr. President, makikita niyo mamaya sa video kung saan po nanggaling. Alam po ito ni Gov. Di ba po, Gov? Dati, parang wala naman pong terminal na ganito dito. No? Ang mga kababayan po natin, nandun lang po sila, naka-monoblock chair lang, walang electric pan, walang kahit ano, walang CR, inaabangan po nila. Halos 1,000 po, araw-araw ang dumadaan dito na walang pasilidad. Kaya po, Mr. President, dahil sa trabaho ng PPA sa pamumuno ni GM J. Santiago, dahil po sa pakikipagtulungan sa ating provincial government at sa ating local government officials, nandito po tayo ngayon sa Balingoan Passenger Terminal. Air-conditioned, komportable, malinis ang CR, may playroom pa po ang ating mga kabataan, ang mga anak po ng mga pasahero dito. Meron pong prayer room para sa mga gustong magdasal habang naghihintay. Simple lang po siya, pero nagbibigay po ng dignidad sa ating mga kababayan na bumabiyahe dito araw-araw. And this is really a testament to the President's vision of building better and building more. Build better, more. Yun po ang sabi at habilin ng ating Pangulo. At ito pong Balingoan Port, ito pong Balingoan Passenger Terminal ay klarong ehemplo ng bisyon ng ating mahal na Pangulo. So please allow me to end po. I just want to quote Joel Barker when he said, "Vision without action is merely a dream. Action without vision just passes the time. But vision with action can change the world." This is the President's vision. The action was the action of the hardworking men and women of the PPA working together with the provincial government and the local government. And together, guided by the President's vision, we have turned this vision to build better and build more into real progress that people can feel every day. 1,700 passengers every day po, Mr. President, ang dumadaan dito. At dadami na lang po at dadami niyan. Sabi nga po ni Gov at ni GMJ, from one route, which is Balingoan to Camiguin, dahil po sa kagandahan nitong infrastructure na ito, manganganak na po ito at pupunta na po ito sa iba't ibang lugar, hindi lamang sa Mindanao, kundi pati sa Visayas. And that is the proof of the authenticity of the President's vision. That from his vision has been born this terminal for the people. And through our collective action, it is built for one purpose, to make the life of the Filipino, especially those from Misamis Oriental and Camiguin, better. Maraming salamat po. And again, thank you very much, Mr. President. Maraming salamat po. Now, we can watch a short video presentation prepared po by the PPA para lalo pa po nating ma-appreciate itong napakandang facility na ito. Sa unang panahon, maliit itong pier namin.
Ang ako yung nabantayan din ni Dapita sa una, puro pag yun kahoy ang pantalan niya mubo. Pag pumupunta ako ng Camiguin, mahirapan nga sumakay kasi konti lang yung barko. Ilan po sa mga challenge po namin bilang as regular passenger po is masikip na passenger pag peak season po. So sobrang sikip po doon sa loob. Tapos may iba po na nakatayo lang kasi na naubusan po ng upuan. Pagpasok ko, napansin ko kaagad na malawak yung building, tsaka mas marami ng upuan. Yung mga pasahero, komportable na po sila. Maganda na po at saka maluwag. Komportable na po yung mga pasahero na papuntang Camiguin. Ang napansin ko po dito sa bagong passenger terminal building is nasusolusyonan po yung masikip na PTV. May aircon na tapos dati wala pa. May nabigay na po sila ng sapat na pasilidad kagaya ng mga upuan, comfort rooms, at saka mga ticketing booths na siyang nagbibigay na at nagpapadali ng proseso sa pagbiyahe. After ng magka-COVID pandemic, we see a resurgence ng tourism industry. The Camiguin province had been so intensive sa kanilang campaign to increase their tourism industry. That's one of the factor na kinoconsider ng PPA para magtayo ng mas bigger na facility to accommodate more passengers at lalong-lalo na mas maging convenient, comfortable at maganda yung biyahe nila. Nagpasalamat ko nga doon na improvement sa PPS nga pag lambo aron pagdako sa mga building aron ang tanan nga mga pasahero, ingon man mga bisita nato mga turista ma-accommodate sa sulod gid ako naman nga tong pantalan dili para sa una nga gamay. Maraming salamat po talaga kasi nabigyan na po ng maayos at organisadong port ang Balingwan tapos may komportabling lugar na yung mga pasahero. Maraming salamat po sa Philippine Ports Authority at saka po sa DOTR na nakaprovide po sila dito sa proyekto na to. Kampante na yung pasahero at saka po safety yung pagbiyahe. Nagpapasalamat ako sa Philippine Ports Authority at saka DOTR na nakapagpatayo sila ng ganito kalaking building para sa aming mga pasahero. Wow, congratulations po! You know? Ganda? Di ba guys, ang ganda? Oh, congratulations! Magandang umaga po sa inyong lahat. Natutuwa akong makita ang sigla, ganda at patuloy na pag-unlad ng Miss Orb. Narito kami upang saksihan ang pagbubukas ng mas pinalawak na pantalan ng Balinghoan. Ang proyektong ito ay bunga ng pagsisikap ng DOTR at ng PPA, Philippine Ports Authority. Sa pagtutupad ng kanilang tungkulin, mayroon na tayong mas malawak na backup area, ro-ro ramp, at Port Operations Building. Mga pasilidad na tiyak ay makakapagbigay ng mas maayos na daloys ng tao at ng ating mga produkto. Hindi maikaila ang magiging kontribusyon ng Balinghoan Port dito sa iyong lalawigan, maging sa karatig probinsya pati. Magbibigay daan ito sa mas mabilis at madaling daloy ng mga produkto at mga tao na siya naman ang magbibigay daan sa pag-uunlad ng kalakalan at turismo sa inyong probinsya at ang mga karatig na lugar at sa buong region. Ang pantalan ng Balinghoan ay mahalagang daanan papunta sa Camiguin, na tulad ng Miss Orb ay isang napakagandang probinsya rin dahil sa taglay ng mga malakristal na dalampasigan at nakakamanghang tanawin ng mga bulkan. Sa pagsasaayos natin sa pasilidad na ito, asahan natin na lalakas ang turismo, bubuhos ang negosyo, lalago ang ekonomiya, at higit sa lahat, mas gaganda ang kabuhayan ng mga tiga Misamis Oriental. Isa lamang po ito sa aming mga proyekto. Ito yung sa aming mga ginagawa upang gawing makabago ang mga pantalan sa ating kapulungan.
Nitong nakaraang taon, natapos natin ang pagpapalawak ng passenger terminal building ng Pantalan naman ng Batangas. Ay, wow. Sa ngayon, ito ay kayang tumanggap ng hanggang 8,000 pasahero na. OMG. Malayo sa dating 2,500 lamang na pasahero na seating capacity nito dati. Nariyan din ang Curimaw Port Expansion and Restoration Project doon sa amin, sa Ilocos Norte. Kabilang sa mga layunin ng mga proyektong ito ay ang higit na pagtibayin ang kapasidad ng Pantalan para sa operasyon ng mga cruise ship na lubos na makakatulong na pagpalakas sa turismo ng bawat lalawigan. Wow. Sa Visayas naman, sinimulan na natin ang pagtatayo ng New Cebu International Container Port. Wow. Ang pantalang ito ay magpapabilis pa sa daloy ng mga kalakalan sa gitnang bahagi ng ating bansa. Kasalukuyan din natin, ipinapatupad ang Ormoc Port Expansion Project sa Leyte na inaasahang magbibigay ng dagdag na kapasidad para sa paggalaw ng mga tao at produkto sa Eastern Visayas naman. Galing. At dito po sa Mindanao, bukod sa Balinguan, mayroon ding Plaridel Port Expansion Improvement Project sa Misamis Occidental. Kasalukuyan natin itong ipinapatupad upang mapalakas ang inter-island connectivity sa region na ito. Wow. Ang lahat ng ito ay naglalayong mapaunlad ang ating mga pantalan at mapabuti ang karanasan ng bawat Pilipino. Yuhu. Higit sa pagiging daanan tungo sa mga sentro ng kalakalan, negosyo at turismo, ang mga pantalan ay isa ring mahalagang tulay tungo sa kaunlaran ng ating bansa. Galing. Dito nagtatagpo ang mga tao. Dito dumadaan ang ating mga produkto. Dito nagkakaroon ng oportunidad ang mga kababayan nating maabot ang mas malawak na merkado para umasenso sa buhay. Kapag naisaayos natin ang ating mga pasilidad at infrastruktura, asahan natin na lalakas ang turismo, bubuhos ang negosyo, lalago ang ekonomiya, higit sa lahat, gaganda ang takbo ng buhay ng bawat Pilipino. Mula Luzon, Visayas, hanggang sa Mindanao, tuloy-tuloy ang ating pagsulong. Mga kababayan, ito po ang diwa ng aming tinatawag na Build Better More. Gumagawa tayo ng mga infrastrukturang may puso para sa ginhawa, seguridad at pag-angat ng ating mga kababayan. Ngunit, hindi lang po ang pagpapalaki ng kapasidad ng mga pantalan ang prioridad natin. Mahalaga rin po na mapanatili ang kaayusan ng mga ito upang masiguro na ligtas, matiwasay at maginhawa ang biyahe ng bawat pasahero. Kaya't pangalagaan natin ito dahil ang mga gusali, pasilidad at infrastruktura ay magtatagal lamang kung may malasakit ang mga gumagamit nito. Alam natin marami pang kailangang gawin upang matupad ang pangakong mas magandang kinabukasan para sa bawat Pilipino. Ngunit hindi naman tayo titigil. Unti-unti, tuloy-tuloy, makakarating tayo doon. Mga kababayan, ipagdiwang natin ang araw na ito. Isang makabuluhang hakbang pasulong para sa mas maginhawa, mas maayos, at mas maasahang biyahe para sa bawat Pilipino. Maraming salamat po. Mabuhay ang Balinguan, mabuhay ang bagong Pilipinas. Magandang umaga po sa inyo lahat. So yun mga kababayan, narinig nyo yung sinabi ng Pangulo. Nabanggit niya naman siguro yung mga proyekto niya sa bawat lugar. Hindi lang port, ang kanyang proyekto. Marami pa. Ay nako, sa mga DDS na nagsasabi nasaan yung project ni Pangulong Marcos Jr. Kung nakikinig kayo, malamang nalaman nyo, 'di ba? Tahimik kasi si PBBM pero may gawa. Biro niya 'yon. Hindi nagawa ni Digong yan nung kapanahunan niya. Ilan lang naman na nagawa niya. Sabi nga ng GMA Newsline 119 na proyekto niya, 12 lang ang natapos. Yung iba doon si PBBM ang nagtapos. Tapos na yun guys. Tapos na yun last 2022 pa. So yun guys, maraming salamat sa inyong watching. See you again on my next upload video. Abangan ang mga proyekto ng Pangulo. Ay try natin i-upload. Hindi mga 100% pero i-upload natin. Yung iba.
Salamat. Bye 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 and bye-bye. God bless Philippines. Follow me mga beswa. Don't forget to likes. Babus!